Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawahan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawahan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kamurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo mong darang, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama, maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang iyong away aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas sa mapaglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit, at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman, at ilahad ang kanyang bintang. Ang poon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan sa ganoong kalagayan. Panginooy tinawag ko at ako ay nagsusumamo na iligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Panginooy nagtatanod sa wala ng sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubo sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman,
Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa, at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayo ng Cesarea sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kung hindi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, isang social weather agency sa Amerika ang nag-conduct ng survey tungkol sa mga generations natin ngayon. Ano ba yung tinatawag, ibig sabihin kong generation? Narinig niyo yung mga millennials, Gen Z, Gen X. So, nagkaroon sila ng survey at tinignan nila ron kung sino ang pinaka-resilient. Ibig sabihin ng resilient, pinakamatibay. Pinakamatibay sa stress, pinakamatibay sa paghihirap, pinakamatibay na hindi sumusuko. At sinabi po doon sa survey na iyon, ang pinakamatibay daw sa lahat ng generations ay yung silent generation which was born on 1920s and 30s at yun pong baby boomers, yung mga pinanganak noong 1950s and 60s. Sila yung mga tao na bigyan mo ng trabaho, hindi magrereklamo. Bigyan mo ng trabaho, hahanap ng paraan para maging successful yung trabaho at hindi susuko hanggat hindi natatapos yung gawain. Sinabi rin po doon sa survey na iyon that the weakest generation is Generation Z. Z. Generation Z which was born
between 1997 until the present. No? I'm not here to judge. Kasi alam kong marami ring successful na pinanganak between 1997 until the present. Pero mga kapatid, isang katotohanan po ang pinakikita nitong survey na ito. Na tayong mga tao, hindi ko po sinabi yung buong kabuuan, mauubos yung oras natin. Pero tayong mga tao, hanggat maaari, umiiwas tayo sa paghihirap. Ayaw nating mahirapan. Basically, ganoon yun. Sino bang gustong mahirapan? Sino bang gustong magutom? Sino bang gustong ma-burnout sa trabaho? Sino bang gustong manatiling may sakit? Sino bang gustong masama ang loob? Sino bang gustong dumanas ng lahat ng suffering physically and emotionally? Wala. Wala. Pero mga kapatid, meron pong sinasabi sa atin ang Ebanghelyo sa linggong ito at yung mga nakaraang pagdiriwang natin these past few days. Na bilang mga Kristiyano, hindi natin hahanapin na pahirapan natin yung sarili natin. Pero kapag dumating yung challenge, yung paghihirap, hindi natin tatakbuhan at haharapin natin ang buong buo. Ang sabi sa atin ng Panginoon, kung sino mang gustong sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang krus, limutin niya ang kanyang sarili at sumunod sa akin. Lahat tayo mga kapatid, maraming krus. Mayroong krus na malaki, may krus na maliit, may mabigat, may magaan, but just the same, we are all carrying crosses. At ang hinihiling sa atin ng Panginoon, huwag mong tatakbuhan. Yakapin mo at pasanin mo hanggang sa huli. Ang mga pagdiriwang pong sinasabi ko mga kapatid ay sunod-sunod na pagpapakita sa atin ng value ng suffering and forbearance. Ibig sabihin, pagtitiis. Unang-una, exaltation of the cross na naganap kanina, September 14. Pinapakita na mahalaga ang krus para tayo ay maligtas. At yun ang ginamit ng ating Panginoon. Pangalawa, September 15, which is tomorrow, it's the celebration, commemoration of Our Lady of Sorrows o yung Birhen Dolorosa, yung nandito po sa atin pong harap na bine-venerate natin. Sino ang unang halimbawa ng pagtitiis at hindi pagtakbo sa problema? Si Maria. Lahat ng mga alagad, maliban kay San Juan at kay Maria at ang isa pang Maria, sila lang yung natira sa paanan ng krus. Mga kapatid, sa atin pong pagharap sa mga krus, there will be times na malulungkot tayo at mahihirapan tayo. Pero ang mahalaga, huwag tayong tatakbo at huwag tayong susuko at magpatuloy tayo doon sa ating pagpapasan ng ating kani-kanyang krus. Yun po ang halimbawa na ibinigay sa atin ng ating mahal na Birheng Maria. Bata pa lang si Jesus, winarningan na siya ni Simeon. Ang sabi ni Simeon sa kanya, ang batang ito ay magiging sanhi ng marami para sa pagliligtas ng marami. At parang yung mga mangyayari sa kanya, parang balaraw na tatarak sa iyong puso. You will be hurt, but you must remain faithful. Yun ang gustong sabihin ni Simeon sa kanya. At yun ang gustong sabihin ng Panginoon sa ating lahat. Mga kapatid, lahat ng ating mga paghihirap, pag inalay natin sa Panginoon ay nagiging banal. Ang English word para sa pag-aalay ay sacrifice. Sacrifice, handog, alay. Ang sacrifice po ay galing sa dalawang salitang Latin, sacra and facere. Sacra, holy. Facere, you make. Ginagawa mong banal. Kapag tayo nagtitiis at yung ating pagtitiis ay inaalay natin sa Panginoon, magiging banal yan. And to add to that, ang sabi ni St. Paul, kapag yung ating mga dinaranas sa pagsubok
at hirap sa buhay ay iniaalay natin para sa Panginoon, nakikiisa tayo sa ginagawang pagliligtas ni Kristo. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano ba yung mga krus na pinapasan ko o yung mga krus na pilit kong nilalayuan? Problema ba sa pamilya? Ito ba ay inyong asawa, mga anak, trabaho, sakit, sama ng loob, at marami pang bagay? Mga kapatid, ang Lunas po ay hindi takbuhan, kundi harapin ng may pagmamahal at pananampalataya. At umasa tayo na kamukha ni Jesus, mapasa ng ating mga krus hanggang sa huli. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na manguli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ating pagtitipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo ng may pananalig sa Diyos at hilingin ang Kanyang awa. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, naway mapanatili ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari, naway makasunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng pagiging tapat sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabibigatan at nahihirapan sa pagpapasa ng kanilang krus, naway makatagpo sila kay Kristo ng lakas at kaginhawahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, naway makasunod tayo sa Panginoon sa pagpasa ng krus araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nauna na sa atin na sa kabilang buhay, naway makita nila ang mananakop na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, itaas natin sa Panginoon ang ating mga sariling panalangin. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan at tulungan kaming yakapin araw-araw ang aming krus sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng Ama. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian, ang aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naiyalay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.